Bago tayo magumpisa sa ating istorya, gusto ko munang iwan mo sa comment kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na kahit saan mang sulok ng mundo ka naroroon, magtatagpo tayo rito sa isang kwentong puno ng sakit, pagtataksil at pagbangon. Halika, simulan na natin. Sa bayan ng San Gregorio, may isang lumang bahay na nakatayo sa dulo ng isang tahimik ngulit marangal na alye. Malaki yon, may kupas ng pintura, malalapad na bintana at bakurang minsang hitik sa mga rosas ngulit ngayoy bihira ng diligan. Iyon ang tahanan ng pamilyang Lorente. Isang pamilyang kilala sa lugar bilang disente, may kaya at may apelyidong iginagalang. Ngulit gaya ng maraming magagarang tahanan, may mga lihim ding nakakubli sa likod ng saradong pinto nito. Sa bahay na iyon lumaki si Serafina Lorente. Hindi siya ang pinakamatanda sa magkakapatid, hindi rin ang bunso. Ngulit siya ang anak na laging parang hindi kasama sa mga plano ng pamilya. Ang kuya niyang si Briseo ang laging ipinagmamalaki dahil matapang daw at pangnegosyo ang utak. Ang ate niyang si Calista ang laging pinupuri dahil maganda, pinokumilos at marunong makihalubilo sa mayayaman. Ang bunso nilang si Mireya naman ang paborito dahil malambing at marunong umiyak kapag may gustong makuha. At si Serafina, siya ang laging inuutusan. Serafina, ikaw na ang maghugas ng pinagkainan. Serafina, pakiplansya ang damit ng kuya mo. Serafina, ihatid mo itong gamot kay Lolo. Serafina, ikaw na muna ang mag-adjust. Mula pagkabata, parang iyon na ang tungkulin niya, ang mag-adjust para sa lahat. Tahimik si Serafina ngulit hindi mahina. Marunong siyang magtimpe, marunong siyang kumilatis ng mood ng tao sa isang tingin pa lang. Alam niya kung kailan mas mabuting manahimik. Alam niya kung kailan kailangang lunukin ang sama ng loob para hindi na lumaki ang gulo. Hindi siya pala sagot, hindi siya pala away. At marahil iyon din ang dahilan kung bakit lalo siyang nasanay apihin ng sariling bahay. Isang hapon, 10 taong gulang pa lamang siya, nang narinig niya si Matilde, ang kanyang ina, na nagsabi kay Aling Isabel na kapitbahay nila, "Naku, si Calista talaga ang pag-asa ko. Si Briseo naman kahit pasaway may tikas. Etong si Serafina, ewan ko ba, masyadong mahina ang dating." Hindi nakasalita si Serafina noon. Nasa likod bahagi lamang ng pintuan ng kusina, hawak ang basong ipapahugas sana kanya ganina. Bata pa siya, pero sapat na ang edad niya para masaktan ng hindi maipapaliwanag. Nang gabing iyon, sa likod bahagi, tahimik siyang umiiyak habang nakaupo sa lumang silya sa ilalim ng puno ng chiko. Doon siya natagpuan ng kanyang lolo, si Don Isandro. "Bakit basa ang pising mo, apo?" Tanong nito sa malalim ngulit malayang tinig. Mabilis niyang pinunas ang luha. "Wala po, lolo, napuwing lang." Ngumiti ang matanda. Hindi lahat ng marunong magsinungaling ay marunong magtago ng sakit. Umupo ito sa tabi niya, bitbit ang tungkod at ang manipis na kumot na lagi nitong dala tuwing sasapit ang dapit hapon. Si Don Isandro ang ama ni Matilde. Siya ang tunay na ugat ng yaman ng pamilya. May mga paupahang pwesto sa palengke, lupa sa Laguna at ilang negosyong matagal nang pinapatakbo. Ngulit sa kabila ng kanyang yaman, simple lamang siyang mamuhay. Mas gusto niya ang tahimik na hapunan kaysa marangal na handaan. Mas pinapahalagahan niya ang pag-uugali kaysa porma. At sa lahat ng apo, si Serafina ang pinakamalapit sa kanya. "Lolo," mahina niyang sabi. "Mahina ba ako, lolo?" Napatigil si Don Isandro. Tumingin ito sa malayo, tila tinitimbang ang isasagot. "Hindi, apo. Ang tahimik ay hindi mahina. Ang marunong magtimpe ay hindi duwag. Minsan, ang mga taong hindi marunong magsalita ng malakas, sila pa ang may pinakamalalim na lakas. Bakit parang hindi nila nakikita yon? Dahil ang ibang tao, apo, nasisilaw sa kinlang. Hindi nila alam na may mga bagay na hindi kailangang kumislap para maging mahalaga." Simula noon, sa tuwing masisigawan siya ni Matilde, sa tuwing mamamaliitin siya ni Briseo o sa tuwing ipararamdam ni Calista na hamak lang siya,
Si Don Isandro ang nagiging pahinga niya. Habang lumalaki ang magkakapatid, lalong luminaw ang pagkakaiba ng pagtrato sa kanila. Si Briseo ay pinapasok sa mga seminar sa negosyo kahit halos hindi naman makatapos sa eskwela nang walang reklamo. Si Calista naman ay binibigyan ng mamahaling bestida para sa mga debut at pagtitipon. Si Mireya naman ay may sariling tutor, sariling kwarto at mga bagong gamit tuwing may okasyon. Samantalang si Serafina, kahit mas mataas ang grado kaysa sa kanilang lahat, ay sinasabing sapat na raw ang simple at praktikal. Isang gabi sa hapag ng kain, masayang ibinalita ni Serafina na nooy nasa huling taon ng high school ang natanggap niyang lihim mula sa isang universidad sa Maynila. "Ma, Pa, natanggap po ako sa scholarship exam shortlist. Kapag nakapasa po ako, mababawasan ng malaki ang tuition." Sabi niya, nangingislap ang mga mata sa pag-asa. Ngunit bago pa siya tuluyang makangiti, ibinaba ni Rogelio ang kutsara nito at malamig na tumingin sa kanya. "Maynila? Sinong gagastos sa matitirhan mo roon?" "Pa, scholarship nga po." "Hindi lahat dinadaan sa scholarship," putol ni Matilde. "At sino ang may iwan dito para tumulong sa bahay?" Napatingin si Serafina sa mga kapatid niya. Si Briseo ay abala sa cellphone. Si Calista ay umiinom ng juice na parang walang naririnig. Si Mireya ay tahimik na kumakain, iwas-iwas ang tingin. "Pero si Briseo po, pinag-enroll niyo sa Maynila noon," mahinang sabi ni Serafina. Nagtaas ng kilay si Matilde. "Iba si Briseo. Lalaki iyon at may direksyon sa buhay." Parang may kung anong bumara sa lalamunan ni Serafina. Gusto niyang sabihin na mas mataas ang grado niya kaysa kay Briseo noon. Gusto niyang isigaw na hindi siya tamad, na may direksyon din siya, na gusto lang naman niyang magkaroon ng pagkakataon. Ngunit nanatili siyang tahimik. Tanging si Don Isandro lamang ang nagsalita. "Serafina," mariing sabi ng matanda, "ang batang ito ang pinakamatyaga sa inyo. Huwag mong siyang tratuhing parang pabigat." Napalingon si Matilde sa ama. "Papa, hindi mo naiintindihan ang gastusin sa bahay." "At ikaw," tugon ni Don Isandro, "hindi mo naiintindihan ang halaga ng anak na hindi reklamador." Natahimik ang hapag, ngunit hindi pa rin natuloy sa Serafina sa Maynila. Bagaman pumasa siya sa exam, pinilit siyang manatili sa San Gregorio upang tumulong sa bahay at alagaan daw ang lolo habang paunti-unti itong humihina. Masakit iyon para kay Serafina, ngunit lalo siyang nasaktan nang malamang sa parehong taon ay si Calista pala ay ililipat sa isang pribadong paaralan sa lungsod para raw mas lalong mahasa sa tamang sosyal na pakikitungo. Doon nagsimulang matutunan ni Serafina ang pinakamasakit na katotohanan sa loob ng sarili niyang tahanan. Hindi sapat ang pagiging mabuti kung ang mga taong dapat nagmamahal sa iyo ay matagal nang nagpasa na hindi ka nila bibigyan ng kaparehong halaga. Ngulit hindi ibig sabihin noon ay tumigil siya. Sa umaga, siya ang gumagawa ng gawaing bahay. Sa hapon, tinutulungan niya si Don Isandro sa pag-aayos ng lumang papeles, resibo at talaan ng ilang ari-arian. Sa gabi, nag-aaral siya ng mag-isa sa ilalim ng mahinang ilaw sa kusina habang tulog na ang lahat. Dahil dito, mas lalo siyang napalapit sa matanda. Unti-unti, hindi na lamang siyang naging apo nito, naging tagapakinig, tagatala at minsan ay mistulang kanang hamay. "Serafina," sabi ni Don Isandro minsang inaabot nito ang lumang ledger. "Ang taong marunong humawak ng munting halaga ay siya ring karapat-dapat pagkatiwalaan ng malaking bagay." Napamiti siya. "Nagpa-practice lang po ako, Lo." "Hindi," sabi ng matanda habang nakatingin sa kanya ng buong lalim. "Hinahasa ka ng buhay." Hindi alam ni Serafina noon kung bakit tila may ibang bigat ang mga salita ng lolo niya. Ngunit tinandaan niya iyon. Sa mga sumunod na taon, mas dumami pa ang mga tao sa paligid ng kanilang pamilya. Andyan si Mang Tibo, ang matagal ng driver ni Don Isandro na madalas maghatid sa matanda sa palengke at bangko. Andyan si Teacher Olira, ang dati niyang guro sa matematika na patuloy na humahanga sa talino niya. Andyan din sina Tio Bernaldo at Tita Heloisa, mga kamag-anak na pabalik-balik sa bahay tuwing may handaan,
ngunit may matalas na mata na tila laging sumusukat ng halaga ng mga bagay sa paligid. Unti-unti ring napansin ni Serafina na kapag usapang lupa, negosyo o lumang kasunduan, siya ang madalas tanungin ni Don Isandro. Apo, nasan yung kopya ng titulo sa San Tomas? Apo, pakicheck nga kung dumating na ang bayad sa 2 pwesto sa palengke. Apo, pakiayos nitong folder, wag mong ipapahawak basta-basta. Sa una, inisip lang niyang dahil siya ang laging nasa bahay. Ngulit kalaunan, napansin niyang iritasyon ng mukha ni Rogelio kapag nakikitang si Serafina ang kausap ng matanda sa seryosong bagay. Isang gabi, habang palubog ang araw at kulay kahel ang buong bakuran, ipinatawag siya ni Don Isandro sa silid nito. Mahina na ang matanda noon, mas madalas na siyang hihingalin at mas matagal nang nakaupo sa lumang silyon sa tapat ng bintana. Lumapit si Serafina. Lo, pinapapatawag niyo po ako? Tumanggo. Tahimik muna itong tumingin sa kanya. Tila inaaral ang mukha ng apong matagal nang inuunahan ng buhay sa sakit at pagtitimple. Serafina, mahinang sabi nito, darating ang panahon na susubukan ka ng sarili mong dugo. Napakunot ang noo ng dalaga. Ano pong ibig niyong sabihin? Kasi may mga tao kasing kapag pera na ang pinag-uusapan, nakakalimot kung sino ang tunay na nagmalasakit at sino ang nakinabang lang. Lo, bakit niyo po sinasabi nan? Dahil gusto kong tumibay ka, hindi habang buhay makakasandig sa akin. Biglang sumikip ang dibdib ni Serafina. Huwag niyo pong sabihin yan. Ngumiti si Don Isandro, ngunit may lungkot iyon. Tandaan mo ito, Apo. May mga lihim na hindi habang buhay natatago at may katotoanang marunong humanap ng tamang oras. Hindi na nakaimik si Serafina. Habang hawak na ang malamig na kamay ng lolo, hindi pa niya alam na ang mga salitang iyon ang magiging ugat ng pinakamalaking unos sa buhay niya. Ang alam lang niya, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may paparating na bagay na mas mabigat kaysa sa lahat ng tiniis niya noon. At sa loob ng lumang bahay ng mga Llorente, habang ang bawat isa ay may kanya-kanyang lihim na kinikimkim, nagsisimula ng gumalaw ang mga puwersang maglalantad ng tunay na kulay ng pamilya nila. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood na yon. Nakakatuwang isipin na sa bawat bayan, lungsod o bansa na pinanggagalingan ninyo, iisa ang damdaming pwedeng pagtagpuin ng isang kwento, ang sakit ng pagiging minamaliit at ang pag-asang darating din ng tamang panahon para sa katotohanan. Hindi agad nauunawaan ni Serafina ang kabuuan ng sinabi ni Don Isandro noong gabing iyon sa kanyang silid. Ilang araw niyang binalikan sa isip ang mga katagang, darating ang panahon na susubukin ka ng sarili mong dugo. Sa tuwing maririnig niya iyon sa kanyang alaala, may kakaibang lamig na dumadaloy sa kanyang dibdib. Para bang may nakaambang unos na hindi pa niya nakikita pero unti-unti na niyang naaamoy sa hangin. Pagkaraan ng ilang buwan, lalong humina ang katawan ni Don Isandro. Mas madalas na itong nakahiga kaysa nakaupo, mas kumunti ang kain, mas lalong naging mabagal ang paghinga. Si Serafina ang unang nakakaramdam kapag may pagbabago sa kalagayan ng matanda. Siya ang nag-aayos ng oras ng gamot, nagbibilang ng tableta, naglalagay ng maligamgam na bimpo sa noo nito kapag nilalagnat at nagigising sa madaling araw kapag inuubo ito ng sunod-sunod. Ngunit kahit iyon, tila hindi pa rin nakikita ng kanyang sariling ina. Serafina, huwag ka namang laging nakabantay dyan sa kwarto ng lolo mo. Inis na sabi ni Matilde isang umaga habang inaayos ang kanyang hikaw sa sala. Marami ka pang dapat gawin sa kusina. Ma, mataas po ang lagnat ni lolo kagabi. Baka kailangan po nating dalhin uli sa ospital. Napuntong hininga si Matilde na parang malaking abalang sinabi ng anak. Tatawag tayo mamaya, huwag mong palakihin agad. Ngunit sa pagsapit ng gabi, si Don Isandro mismo ang dinala sa ospital matapos siyang mawalan ng malay sa sariling higaan. Si Serafina ang sumama sa ambulansya kasama si Mang Tibo. Si Rogelio ay sumunod lamang makalipas ang isang oras. Si Matilde ay dumating ng maayos ang buhok at damit na parang dadalo lamang sa isang mahalagang pagpupulong. Habang nasa ospital, doon lalong nakita ni Serafina ang pagkakaiba ng tunay na pagmamalasakit at ng pakitang taong pag-aalala. Sa labas ng kwarto ni Don Isandro, hawak-hawak niya ang papel ng laboratory results habang kausap ang nurse.
Nanginginig ang mga daliri niya ngulit pinipilit niyang maging matatag. Lumapit si Briseo, bitbit ang cellphone at kunot ang noo. Hanggang kailan ba tayo rito? May meeting pa ako bukas. Napatingin si Serapina kay Briseo. Nasa ospital si Lolo. Ano bang gusto mong gawin ko? Gumaling siya dahil nakasimangot ako rito. Mula sa upuan sa gilid, malamig na nagsalita si Calista. Hindi naman sa ganon, pero dapat practical tayo. Matanda na si Lolo, hindi natin kontrolado ang mangyayari. Hindi na nakapagsalita si Serapina. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil natakot siyang kapag magsalita siya, baka sumabog lahat ng pinipili niyang galit. Taning si Mang Tibo lamang ang marahang lumapit sa kanya. Iha, umupo ka muna. Ako muna rito. Umiling si Serapina. Hindi po, dito lang ako. Dumating din si Teacher Olira kinabukasan. May dalang prutas at mainit na sabaw. Hindi siya kadugo, ngulit siya pa ang may mukhang tunay na nag-aalala. Kumusta ang lolo mo? Malumanat nitong tanong. Hindi pa rin po maganda ang kalagayan, sagot ni Serapina, halatang puyat at namumugto ang mata. Hinawakan ni Teacher Olira ang kanyang balikat. Matatag ka iha, pero huwag mong kalimutang tao ka rin. Umiyak ka kung kailangan. 2 linggoing nilaban ni Don Isandro ang sakit. May mga umagang nagigising at nakakapagsalita parang kaunti. Sa mga sandaling iyon, si Serapina ang laging hinahanap. Apo, nandito po ako. Nasaan yung salamin ko? Iaayos ko po. Nasaan si Mang Tibo? Bumili lang po ng gamot, Lo. At minsan, habang tahimik ang kwarto at mahina lamang ang ugong ng aircon, mahigpit na hinawakan ni Don Isandro ang kamay ni Serapina. Magtiwala ka sa katotohanan, bulbul nito. Napaiyak si Serapina. Lo, huwag niyo pong iiwan ako. Ngumiti ang matanda, ngunit pagod na ang mga mata. Hindi lahat ng umaalis, nawawala. 3 araw matapos iyon, madaling araw nang tuluyang pumanaw si Don Isandro. Ang balita ay parang pader na bumagsak sa dibdib ni Serapina. Nang marinig niya ang mahinang tinig ng doktor na nagsabing, "We're sorry." Hindi siya agad nakaimik. Parang biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Ang nararamdaman lang niya ay ang matinding pangungulila. Ang pakiramdam na ngayon lang talaga siya nauulila kahit may mga magulang pa siyang buhay. Sa burol, dagsa ang mga tao. May mga negosyanteng nakakilala kay Don Isandro, mga dating kaibigan, malalayong kamag-anak at mga taong minsang natulungan ng matanda. Maraming umiiyak. Maraming nagkukwento ng kabutihan nito. Maraming nagsasabing malaki ang naitulong ni Don Isandro sa buhay nila. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may kakaibang kilos na napansin si Serapina sa sarili niyang pamilya. Habang siya ay tahimik na nakaupo sa gilid ng kabaong, may mga sandaling makikitang nagbubulungan sina Rogelio at Matilde sa may sulok. Si Briseo ay mayat-mayang lumalabas para tumanggap ng tawag. Si Calista ay may kausap na hindi kilalang lalaki na naka-Amerikana. Si Mireya naman ay halatang kinakabahan, laging naglilipat ng tingin sa mga kapatid at mga magulang. Isang gabi ng lamay, nang bahagya ng kumunti ang tao, lumapit si Tio Bernaldo kay Rogelio at narinig ni Serapina ang usapan. Kailan babasahin ang habilin? Tanong ni Bernaldo, mahina nginit malinaw. Hindi pa napag-uusapan, sagot ni Rogelio. Hindi pa napag-uusapan o ayaw niyong pag-usapan? Napansin ni Rogelio na nakatingin si Serapina mula sa di kalayuan kaya agad nitong iniba ang tono. Mamaya na lang tayo mag-usap. Doon nagsimulang kumabog ang dibdib ni Serapina sa kakaibang paraan. Pagkatapos ng libing, nanumbalik ang katahimikan sa bahay, ngunit hindi ito payapang katahimikan. Isa iyong katahimikang mabigat, punong-puno ng mga lihim na ayaw pang ilabas. Sa unang linggo matapos mailibing si Don Isandro, napansin ni Serapina na madalas nang dumarating na tao sa bahay na hindi naman karaniwang bisita. Isang beses ay isang lalaking nakasalamin, may dalang itim na attaché case. Nang tanungin niya si Mireya kung sino iyon, mabilis itong umiwas ng tingin. Kaibigan lang ni Papa, sagot nito. Bakit parang abogado? Tanong ni Serapina. Hindi ko alam, mabilis na sabi ni Mireya bago umakyat. Makalipas ang ilang araw,
nakita naman niyang may mga dokumentong hawak si Matilde sa sala. Pagpasok niya, agad iyong isinara ng ina at inilagay sa ilalim ng throw pillow. "Ma, ano po yun?" "Wala, mga lumang papeles lang." "Papeles ni Lolo?" Nagtaas ang kilay si Matilde. "Bakit? May pakialam ka ba?" Hindi na lang sumagot si Serafina, ngunit sa loob-loob niya, lumalalim na ang hinala na may kung anong itinatago sa kanya. Pagkaraan pa ng ilang linggo, mas malinaw na ang pagbabago. Si Briseo na dati puro utang at yabang lang ay biglang nakabili ng second-hand na SUV. Si Calista na dati madalas magreklamo na wala siyang maayos na puhunan ay nakapagbukas ng maliit na beauty lounge sa bayan kasama ang kaibigang si Belenza. Si Mireya naman ay may bagong cellphone at madalas nang mag-date kasama ang nobyo niyang si Dindo Malvar na ngayon mas kampante ng magyabang sa iba. Isang tanghali habang naghihiwa ng gulay si Serafina sa kusina, narinig niya sina Calista at Belenza na nag-uusap sa dining area. "Buti na lang talaga at marunong kang pumosisyon. Kung hindi, baka hanggang pangarap lang ang lounge mo." "Hindi naman sa ganun," pabirong sagot ni Calista, sabay higop ng iced coffee. "May mga blessings lang talagang dumarating sa tamang tao." "Blessings?" Biglang sabat si Serafina mula sa kusina. Lumabas siya, hawak pa ang kutsilyo, ngunit nakatutok iyon pababa. "Anong klasing blessing?" Saglit na natahimik si Calista bago malamig na ngumiti. "Hindi lahat kailangang ipaliwanag sa iyo." "Galing ba yan kay Lolo?" Nag-iba ang mukha ni Calista. "Ang dami mong tanong. Karapatan kong malaman." "Karapatan?" Tumawa si Calista, ngunit may talim ang boses nito. "Huwag kang umasta na para bang ikaw ang sentro ng lahat. Hindi umiikot ang mundo kay Lolo at sayo." Parang may kumiskis sa sugat sa dibdib ni Serafina, ngunit bago pa humaba ang argumento, dumating si Matilde. "Ano na naman ito?" "Tinatanong ko lang po kung bakit parang may nangyayaring hindi ko alam sa mga ari-arian ni Lolo." Sagot ni Serafina, pilit na kalmado. Biglang tumigas ang mukha ni Matilde. "Makinig ka sa akin. Wala kang dapat pakialaman sa mga desisyon ng matanda. Ang trabaho mo sa bahay, gawin mo. Huwag kang mag-imbento." Sa gabing iyon, hindi makatulog si Serafina. Pinagtagni-tagni niya sa isip ang lahat, ang mga lihim na usapan, ang pagdating ng mga abogado, ang biglang pera ng mga kapatid niya at ang malamig na pag-iwas ng mga magulang niya tuwing nababanggit ang habilin ni Don Isandro. Doon niya naalala si Teacher Olira. Kinabukasan, nagpunta siya rito matapos ang kanyang part-time na pagtulong sa maliit na kooperatiba ni Madam Crescencia Velez kung saan pinapayagan siyang mag-ayos ng basic records kapalit ng kaunting bayad. Pagkakita pa lang ni Teacher Olira sa kanyang mukha, alam na agad nitong mabigat ang dinadala niya. Anong nangyari, Serafina? Pakiramdam ni Serafina ay doon lang siya pinayagang maging mahina. Naupo siya at marahang magsalita. Parang may itinatago sila tungkol sa iniwan ni Lolo. Tahimik na nakinig si Teacher Olira hanggang matapos siya. Pagkatapos ay humigop ito ng tsaa at tumingin sa kanya ng diretso. Kapag ang mga tao ay nagmamadaling yumaman matapos mamatay ang isang mahal sa buhay, may dalawang posibilidad lang, sabi nito. Maaring may legal silang natanggap o maaring may itinago silang hindi para sa kanila. Parang lalong bumigat ang dibdib ni Serafina. Pero paano ko po malalaman? Hindi sa padalos-dalos, sagot ni Teacher Olira. Sa tiyaga, sa pag-oobserba at sa paghawak mo sa sarili mong dangal. Huwag kang gagawa ng hakbang na pagsisisihan mo. Umuwi si Serafina ng may halong kaba at tapang. Nang gabing iyon, naghanap siya ng lumang resibo sa dating silid na aklatan ni Don Isandro dahil ipinakisuyo iyon ni Madam Crescencia Velez, umaasang baka may lumang record ng upa sa isang pwesto sa palengke. Doon, sa ilalim ng isang drawer na hindi sumasarang mabuti, may napansin siyang bakas ng alikabok na tila may dating nakasingit na sobre. Hindi na iyon naroon, ngunit halatang may sadyang kumuha. Napatigil siya. May malamig na pakiramdam na gumapang sa kanyang balat. At nang gabing iyon ding iyon, habang kukuha siya ng tubig sa kusina, narinig niya ang mahinang pag-uusap ni Rogelio at Matilde mula sa madilim na bahagi ng dining area.
Sigurado ka bang wala ng ibang nakakaalam? Tanong ni Matilde, halatang balisa. Wala, nasa atin na ang mga papel, sabi ni Rogelio. Paano kung makita niya? Huwag na huwag niyang malalaman ang iniwan ng matanda para sa kanya. Parang huminto ang mundo ni Serafina. Napatayo siyang walang imik sa likod ng dingding, hawak ang pitchel na halos mabitawan niya sa sobrang paninginig. Sa unang pagkakataon, naging malinaw sa kanya ang isang bagay na matagal na niyang kinakatakutan, ngulit ayaw tanggapin ng puso niya. Hindi siya nakalimutan. Sadyang ninanakawan siya. Bago tayo tumuloy sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakagaan ng pakiramdam malaman na sa iba't ibang lugar may mga pusong handang sumabay sa sakit, galit at pagbangon ng isang taong matagal na ring nanahimik. Halika, ituloy na natin. Hindi agad nakagalaw si Serafina matapos niyang marinig ang usapan ni Rogelio at Matilde sa madilim na bahagi ng dining area. Hawak pa rin niya ang pitchel, ngunit parang wala na siyang maramdaman sa mga daliri niya. Ang mga salitang huwag na huwag niyang malalaman ang iniwan ng matanda para sa kanya ay paulit-ulit na tumatama sa isip niya na parang martilyo na hindi tumitigil. Nung una, akala niya ay mali lang ang hilaan niya. Baka may mali lang siyang pagkakaintindi. Baka may ibang ibig sabihin. Baka may paliwanag ang lahat ng pagbabago sa bahay matapos mamatay si Lolo. Pero sa sandaling iyon, nawala na ang lahat ng baka. Ang natira na lang ay isang masakit na katotohanan. May iniwan sa kanya si Don Isandro at sadyang itinago iyon ng sarili niyang mga magulang. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng higaan, yakap ang sarili habang pinagmamasdan ang munting liwanag mula sa bintana. Ilang beses niyang naalala ang mukha ni Don Isandro, lalo na ang mga titig nitong parang may gustong sabihin ngunit hindi pa oras. Naalala niya ang mga katagang, may mga lihim na hindi habang buhay natatago at may katotohanan na marunong humanap ng tamang oras. Ito na ba yun, Lolo? Ito na ba yung oras? Kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay na hindi nagpapaalam ng mahaba. Ang sabi niya lang kay Matilde ay papasok siya sa kooperatiba ni Madam Crescencia. Ngulit sa totoo lang, may iba siyang balak. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Serafina, naramdaman niyang hindi sapat ang maghintay at magtiis. Kung gusto niyang mabuhay ng may dignidad, kailangan niyang hanapin ang totoo. Pagdating sa kooperatiba, napansin agad ni Madam Crescencia na may kakaiba siya sa kanya. Parang hindi ka natulog, hiha, sabi nito habang inaayos ang ilang ledger sa mesa. May iniisip lang po ako, Madam. Mahinang sagot ni Serafina. Matalas ang mata ni Madam Crescencia. Babaeng sanay sa negosyo at sa ugali ng tao, mabilis nitong naramdamang hindi simpleng pagod ang dinadala ni Serafina. Kung hindi mo kayang sabihin lahat, huwag mo munang pilitin. Pero tandaan mo, may mga problemang hindi nalulutas sa katahimikan lang. Huminga ng malalim si Serafina. Pagkatapos ng ilang sandali, isinalaysay niya ang mga pangyayari, ang pagkamatay ni Don Isandro, ang biglang pagyaman ng mga kapatid niya, ang mga lihim na dokumento, at ang gabing narinig niya ang usapan ni Rogelio at Matilde. Matagal na natahimik si Madam Crescencia. Pagkatapos ay mariin itong nagsalita. May isang tao kang dapat puntahan. Sino po? Si Severino Almazan. Napakunot ang noo ni Serafina. Sino po siya? Matagal na siyang pinagkakatiwalaang tagapamahala ni Don Isandro sa ilang lupa at lumang transaksyon. Tahimik lang siya at hindi mahilig magpakita. Pero kung may taong alam ang galaw ng mga papeles ng yolo mo, malamang siya iyon. Parang may maliit na ilaw na sinding-sindi sa gitna ng madilim na isip ni Serafina. Ano pong buong pangalan at saan ko siya mahahanap? May lumang opisina siya sa Stamesa, sagot ni Madam Crescencia. Hindi siya madaling lapitan ng kung sino-sino, pero sabihin mong ako ang nagpadala sa iyo. Nang hapon ding iyon, sumakay si Serafina ng bus patungong Maynila. Mag-isa, tahimik, nanginginig ang dibdib, ngunit tuloy ang hakbang. Habang nasa biyahe, napatingin siya sa bintana at pinanood ang mabilis na paglipas ng mga gusali, tindahan at overpass. Pakiramdam niya,
Bawat metro ng biyahe ay layo mula sa dati niyang sarili, sa Serapinang sanay magtiis at palapit sa Serapinang handang humarap sa katotohanan. Natagpuan niya ang opisina ni Severino Almazan sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali. Hindi iyon marangya, may kupas na karatula, makitib na hagdanan at amoy lumang papel sa pasilyo. Pagkatok niya, isang babaeng nasa edad 50 ang nagbukas ng pinto. "Opo, nandiyan po ba si Ginoong Severino Almazan? Ako po si Serapina Llorente. Pinapapunta po ako ni Madam Crescencia Velez." Pinagmasdan siya ng babae mula ulo hanggang paa bago siya pinasok. Ilang minuto pa, lumabas mula sa isa pang silid ang isang lalaking nasa mahigit 60, payat, seryoso ang mukha at may matang tila matagal nang sanay mag-ingat. "Ako si Severino," may klinitong sabi. "Anong kailangan mo?" Lunok ni Serapina ang kaba. "Ako po ang apo ni Don Isandro Vergara." Bahagyang nagbago ang tingin ng matanda. "Anak ni Matilde?" "Opo." Natigilan si Severino. Pagkatapos ay tumanggo ito at itinuro ang silya sa tapat ng mesa. "Umupo ka." Ikinwento ni Serapina ang lahat. Hindi siya nagdagdag, hindi siya nagkulang. Isinalaysay niya ang narinig na usapan, ang biglang paggalaw ng pera sa bahay, ang mga nakatagong papeles at ang pakiramdam niyang may mas malalim pang inililihim sa kanya ang pamilya niya. Tahimik na nakinig si Severino. Paminsan-minsan ay bahagyang itong tumatanggo, ngunit walang emosyon ng mukha. Nang matapos si Serapina, huminga ito ng malalim at tumingin sa bintana. "Akala ko matatagalan pa bago mo hahanapin," sabi nito. Napatayo halos si Serapina sa narinig niya. "Ibig sabihin po may alam kayo?" Matagal muna bago sumagot si Severino. "Bago mamatay si Don Isandro, may ilang dokumento siyang personal na ipinagkakatiwala sa akin. Hindi lahat ay para sa publikong pagbubukas ng habilin. May mga bagay siyang gustong tiyaking mapupunta sa tamang tao." Nanlamig ang mga palad ni Serapina. "Ako po ba iyon?" Tumingin si Severino sa kanyang nang turid. "Ikaw." Parang umalon ng buong katawan ni Serapina sa sagot na iyon. Hindi siya agad nakapagsalita. "May iniwan sa iyo ang lola mo." Patuloy ni Severino. "Hindi maliit na bagay. Isang commercial property sa bayan, ilang time deposit at isang rice mill na matagal na niyang pinatatatag. Hindi iyon isinama sa unang pangkalahatang pag-uusapan sa pamilya kasi may hiwalay siyang bilin. Malinaw ang relasyon niya. Ikaw ang nakita niyang marunong mag-ingat, hindi magwaldas at hindi gahaman." Napahawak si Serapina sa gilid ng silya, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa bigat. Ang buong buhay niya, pinalabas sa kanya na wala siyang halaga, na siya ang laging huli sa lahat, na siya ang dapat mag-adjust. Ngunit ngayong naririnig niya ang mga salitang ito, parang biglang nabiyak ang matagal niyang pinaniniwala ang larawan ng sarili. "Bakit po? Bakit ko hindi agad nalaman?" Dahan-dahang binuksan ni Severino ang drawer ng mesa at inilabas ang isang makapal na folder. Dahil may nauna nang kumilos, ibinuka nito ang folder at ipinakita ang ilang kopya ng papeles. Nandoon ang mga pangalan ng ari-arian, mga detalye ng account at ilang notasyon na may pirma ni Don Isandro. Ngulit may iba pa ring dokumento na may bakas ng biglaang paggalaw, mga authorization na tila minadali, mga withdrawal pattern at ilang transfer na hindi akma sa nakasaad sa orihinal na habilin. Tinatka nilang angkinin ng hindi sa kanila. Mairing sabi ni Severino, at higit doon, may iniwan pang sulat ang lolo mo. Isang liham na hindi nila nahanap noon dahil hindi iyon isinama sa pangunahing kahon ng mga papeles. "Nasaan po ang liham?" Halos pabulong na tanong ni Serafina. "May clue lang ang iniwan sa akin ni Don Isandro. Ang buong liham ay nakatago sa dobleng dingding ng lumang aparador sa silid-aklatan niya. Hindi ko iyon kinuha noon dahil ang utos niya ilalabas lamang kapag may malinaw na pagtatangkang baluktutin ang huling habilin niya." Pumintig ang sentido ni Serafina. "Ibig sabihin, kailangan nating kunin iyon." "Kailangan," sagot ni Severino, "pero hindi pa dalos-dalos. Kapag inilabas natin ito, hindi na sila makakatakas." Kinabukasan, bumalik si Serafina sa San Gregorio na may bagong tapang sa dibdib. Hindi pa rin siya nagsasalita sa bahay ng higit sa kailangan. Mas naging mapagmasid siya lamang. Napansin niya ang yabang sa paglalakad ni Briseo, ang panlalait sa tingin ni Calista, ang nerbiyos ni Mireya,
At ang pagkailang ni Rogelio at Matilde, tuwing napapatingin siya ng matagal sa kanila, parang alam nilang may nagbago sa kanya kahit hindi pa nila alam kung ano. 2 araw pa ang lumipas bago muling pumunta si Severino sa bahay ng mga Llorente. Hindi siya dumating ng palihim. Dumating siya sa tapat ng bahay kasama ang batang abogado na ipinakilala niyang si Attorney Leandro Sarmiento. Eksakto ring naroon noon sina Tio Bernaldo, Tita Heloisa at maging si Lunara na nagdala ng prutas para raw sa pamilya. Ang totoo, mausisa lang din ang mga ito sa mga nangyayari. Pagpasok pa lang ni Severino sa sala, namutla agad si Rogelio. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig nitong tanong. "Ako ang dapat magtanong niyan. Nasaan ang natitirang papeles ni Don Isandro?" Nagkunwaring walang alam si Matilde. "Ano bang sinasabi mo? Napag-usapan na ang mga iyon." "Huwag ninyo akong gawing tanga," matigas na sabi ni Severino. "May mga dokumentong sadyang itinago at ngayon ilalabas na rin ang liham na iniwan ng matanda." Parang tumigil ang oras sa sala. Napatingin ang lahat kay Serafina. Hindi siya umiimik, nguit sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang takot. Mabilis na umakyat si Severino at si Attorney Leandro sa silid-aklatan ni Don Isandro kasama si Mang Tibo bilang saksi. Ilang minuto ang lumipas, bumaba sila na may daladalang lumang sobre na kulay krema, may bahagyang kupas, mungit malinaw pa ang sulat sa harapan. Para kay Serafina, halos mawalan ng kulay ang mukha ni Rogelio at Matilde. Doon na binuksan ang liham sa harap ng lahat. Si Attorney Leandro ang nagbasa. Habang lumalabas sa hangin ang mga salita ni Don Isandro na si Serafina ang tunay niyang piniling pagkakatiwalaan ng pinakamalinis at pinakamahalagang bahagi ng kanyang ari-arian, na nakita niya ang kabutihan at tiyaga nito at na ang sino mang magtatago o magpapalit ng habili niya ay nagtaksil sa kanyang pangalan. Unti-unting nanigas ang buong pamilya. Napahawakan si Matilde ng dibdib niya. Si Rogelio ay tila hindi makalunok. Si Calista ay napaatras, si Breseo ay napamura sa ilalim ng hininga, si Mireya naman ay napaupo na lang at napayuko. At si Serafina, nakatayo lang siya roon, nanginginig ang kamay, namumuo ang luha sa mata, ngulit matatag ang likod. Hindi niya kailangang hulaan pa, hindi niya kailangang magmakaawa para paniwalaan, hindi niya kailangang ipaglaban sa salita ang sariling halaga. Ang mismong taong nakakilala niyang nabuos ang nagsalita mula sa nakaraan at ibinigay sa kanya ang katotohanang matagal niyang ipinagkait sa sarili. Makalipas ang ilang sandali ng nakakabingi na takuhiling, si Rogelio ang unang nagsalita. "Serafina, makinig ka." Pero itinaas ni Serafina ang isang kamay. Hindi galit ang mukha niya. Mas masakit pa doon. Ito ang mukha ng isang taong tuluyang nagising. "Buong buhay ko, pinaniwala ninyo akong wala akong halaga. Pinaniwala ninyo akong ako ang laging kulang, laging huli, laging dapat magsakripisyo para sa inyo. Pero ngayon ko lang narinig mula kay Lolo ang katotohanan." Humugot siya ng malalim na hininga. Naningilid ang luha niya, ngunit hindi ito bumagsak. "Hindi ko nahahayaang kayo pa ang magtakda kung gaano ako kababa." Walang nakasagot. At sa mismong sala kung saan siya dati pinatatahimik, pinapahiya at binabalewala, doon nagsimula ang unang tunay na pagbangon ni Serafina Llorente. Bago tayo dumako sa susunod na mabigat, ngunit napakahalagang bahagi ng ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Mas masarap damihin ng isang kwentong ganito kapag alam mong may mga taong nakikinig mula sa iba't ibang lugar at marahil ay may ilan ding nakakaunawa sa sakit ng mapagkaitan at sa tahimik na ligayang dumarating kapag nagsimula ng umayos ang buhay ng isang taong matagal nang pinagdamutan. Matapos basahin ni Attorney Leandro Sarmiento ang liham ni Don Isandro sa harap ng buong pamilya, tila may unsyaming bumagsak sa loob ng lumang bahay ng mga Llorente. Hindi iyon literal na ingay ng pagkawasak, kundi ang bigat ng katotohanang hindi na pwedeng itanggi. Ang dating bahay na laging kontrolado ni Rogelio at Matilde ay naging tahimik na parang may yumawa na naman sa loob. Ngulit sa pagkakataong iyon, hindi tao ang namatay, kundi ang kasinungalingan matagal nilang inalagaan. Hindi agad sumigaw si Serafina. Hindi siya nagwala, hindi siya naghamon at lalong hindi siya nagpakalunod sa yabang. Sa halip,
Buong gabi siyang gising sa kanyang silid, hawak ang kopya ng liham ni Don Isandro. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, hindi niya naramdaman ang sarili bilang kawawa. Masakit pa rin ang betrayal, oo. Masakit pa ring isipin na ang mga taong dapat sanay unang nagprotekta sa kanya ang siyang unang nagtangkang magnakaw sa kinabukasan niya. Pero kasabay ng sakit ay may bagong damdamin na unti-unting umuusbong sa dibdib niya. Isang tahimik, mulit matibay na pagtingin sa sarili. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Hindi tulad ng dati na agad siyang pupunta sa kusina para ipaghanda ng almusal ng lahat, dumiretso siya sa lumang opisina ni Don Isandro sa dulo ng bahay. Nandoon na sina Similino Almazan, Mang Tibo at Attorney Leandro. Nakalatag sa mesa ang ilang folder, titulo, photocopy ng mga bank record at listahan ng mga ari-arian. Pagpasok pa lang ni Serafina, tumayo si Attorney Leandro. "Magandang umaga, Miss Llorente." Bahagya siyang tumungo. "Magandang umaga rin po." "Handa ka na ba?" tanong ni Severino. Huminga ng malalim si Serafina bago sumagot. "Takot pa rin po ako, pero handa na akong hindi umatras." Doon nagsimula ang mas makototohanang bahagi ng pagbangon niya. Hindi pa lang isang malaking himala ang kailangan para maayos ang lahat. Hindi sapat na may liham at may katotohanan. Kailangan iyong sabayan ng trabaho, tiyaga, maingat na hakbang at matibay na loob. Ipinaliwanag ni Attorney Leandro na kahit malinaw ang habilin ni Don Isandro, may ilang transfer at withdrawal na kailangan usiyain, may ilang dokumentong kailangang bawiin at may mga ari-ariang kailangang muling ilipat sa tamang pangalan. "Hindi ito matatapos sa isang araw lang," sabi ni Attorney Leandro habang iniisa-isa ang mga papeles. "Pero malakas ang basehan mo. Ang problema lang, nagamit na ng ilan ng Tyra at may pinasok ng kasunduan gamit ang bagay na hindi naman kanila." Napatingin si Serafina sa bintana. Sa bakuran, kita niya si Briseo na may kausap sa cellphone, pabalik-balik ang lakad at mukhang iritable. Marahil isa na naman iyong supplier o inutangan. Sa malayo naman, si Calista ay pasigaw na nakikipag-usap sa kaibigan niyang Belenza, tila may problema sa beauty lounge na ipinagmamayabang niya noon. At si Mireya, na dati laging nakabuntot sa kasintahang si Dindo Malvar, ay nakaupo lamang sa may gilid ng hagdan, tahimik parang batang biglang nauubusan ng lakas. "Hindi ko po gustong pahiyain sila," mahinang sabi ni Serafina. "Pero hindi ko na rin kayang magbulag-bulagan." Tumanggo si Severino. "Mabuti yan. Ang pinakamahirap labanan hindi kaaway, kundi galit sa loob ng sarili. Kapag galit ang namuno sa iyo, baka ikaw pa ang tuluyang mawala." Sa mga sumunod na linggo, hindi naging madali ang lahat, ngunit malinaw ang direksyon ng buhay ni Serafina sa unang pagkakataon. Araw-araw, pumupunta siya sa munisipyo, bangko, opisina ng Registry of Deeds at kung minsan ay sa lumang rice mill sa kabilang barangay. Kasama niya si Mang Tibo o si Attorney Leandro kapag may kailangang pirmahan o suriin. Unti-unti niyang nakilala ang lawak ng iniwan sa kanya ni Don Isandro. Hindi lang pera, kundi responsibilidad. Isang araw, nandoon siya sa lumang rice mill. Nakausap niya si Engineer Valerio Sese, isang mahinahon ngunit mahusay na inhinyero na matagal nang tumutulong sa maintenance roon kapag may kailangang ayusin. Kung pababayaan ito, 2 taon lang, sira na ang kalahati ng makina. Diretsahang sabi ni Engineer Valerio. "Tama po ba ang gastos kung ipaaayos ko agad?" tanong ni Serafina habang nakatingin sa lumang conveyor. "Tama kung pangmatagalan ang iniisip mo," sagot ng inhinyero. "Pero kung gusto mong mabilisang kita lang, pwede ring lagyan ng pansamantalang remedyo. Hindi lang yun magtatagal." Napaisip si Serafina. Naalala niya ang mga kapatid niya. Puro mabilisang kinang, puro panlabas, puro porma. Tapos na ang panahong hahayaang lamunin siya ng ugaling iyon ng iba. "Pangmatagalan po," buo niyang sabi. "Ayokong maging katulad ng mga taong sumira sa halaga ng iniwan sa akin." Sa bayan naman, tinulungan siya ni Ma'am Dalisay Ocampo sa pagsasaayos ng compliance para sa mga paupahang pwesto.
Masinop at istrikta si Ma'am Dalisay, ngunit malinaw ang paghanga nito kay Serafina. Hindi katulad ng maraming tagapagmana na puro pagkuha lang ang alam. Minsang sabi ni Ma'am Dalisay, pinag-aaralan mo talaga ang pinapasok mo. Ngumiti si Serafina, kasi po matagal ko itong hindi naramdaman na akin. Ngayon ko lang gustong pag-iingatan ng maayos. Samantala, habang unti-unting umaayos ang buhay ni Serafina, mas lalo namang nalalantad ang bunga ng kasakiman ng mga kapatid niya. Si Briseo, na buong akalay tuloy-tuloy na ang pag-angat niya, ay nalubog sa utang matapos bumagsak ang negosyong pinasok niya nang walang sapat na kaalaman. Ang second-hand SUV na ipinagyayabang niya noon ay halos bawiin na ng pinagkunan dahil hindi niya natapos ang hulog. Minsan, narinig ni Serafina ang pagsigaw niya sa garahe. "Wala ba kayong pwedeng ibigay man lang?" Sigaw ni Briseo kina Rogelio at Matilde. "Ako ang pinangakuan ninyo noon. Anong ibibigay namin?" Balik ni Rogelio, halatang wasak na rin ang yabang. Si Calista naman ay unti-unting iniwan ng mga dating kaibigan na panay ang puri sa kanya noong may pera pa siya. Nang mabalitaan ng iba sa bayan, ang gulong may kinalaman sa mana, naging mitsa iyon para umatras ang ilang investor sa beauty lounge. Isang hapon, bigla siyang umuwi ng umiiyak. Wasak ang makeup at nanginginig ang boses. "Nag-back out si Belenza," sabi nito kay Matilde. "Ayaw na raw niyang madamay sa iskandalo. Ano bang gusto mong gawin ko?" Pataray ngunit nangingilid ding sabi ni Matilde. "Ako ba ang magbabayad ng lahat ng gastos mo?" Si Mireya naman ang pinakatahimik sa lahat. Marahil dahil siya ang pinaka-hindi sanay mawalan. Sanay siyang sinusuyo, sinasalba at pinapaboran. Ngulit nang mawalan siya ng akses sa dating pera at luho, unti-unting lumayo si Dindo Malvar. Isang gabi, narinig ni Serafina ang pag-iyak ni Mireya sa kwarto nito habang kausap sa telepono ang lalaki. "Dindo, hindi ibig sabihin nito wala na tayong future." Mahina ang sagot ng lalaki. Gulit sapat para marinig ni Serafina ang dulo ng usapan. "Hindi ako pwedeng mabuhay sa drama mo, Mireya." Pagkatapos nun, malakas ang lagapak ng telepono sa sahig at hagulgol ng bunsong kapatid niya. Hindi natuwa si Serafina sa nasipit ng mga ito, pero hindi rin siya nagkunwaring hindi iyon bunga ng mga pinili nilang gawin. Sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya na bawat tao sa kanilang bahay ay inaani na ang itinanim nila sa mga nakaraang taon. Paglipas ng mga buwan, naging mas maayos ang takbo ng rice mill. Nakapagpaayos sila ng ilang makinarya, nakahanap ng mas matinong sistema ng inventory at nagtalaga ng bagong tao sa bookkeeping sa tulong ni Madam Crescencia. Ang commercial property ay naparenovate ng dahan-dahan. Ang bakanteng pwesto ay napaupahan sa isang butika, isang maliit na printing shop at isang tindahan ng school supplies. Hindi marangya ang pagunlad, pero matatag. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, pinayuhan siya ni Teacher Olira na ituloy na rin ang naiiwang pangarap niya noon. Hindi lang negosyo ang dapat mong ayusin. Ayusin mo rin ang dating ikaw na napilitang huminto. "Hindi ko na po alam kung kaya ko pang bumalik sa pag-aaral." Amin ni Serafina. "Kaya mo. Mas mabigat pa nga ang pinagdaanan mo kaysa sa subjects." At kaya nga, nag-enroll si Serafina sa evening classes upang ipagpatuloy ang kursong matagal niyang binitawan. Dito niya nakilala si Nurse Fiorella, isang masayahing ngunit matured na babae na nag-aaral din sa gabi para sa career shift. Mabilis silang naging kaibigan. "Ang tahimik mo pero ang lupid ng storya mo." Minsang sabi ni Fiorella habang kumakain sila ng siopaw sa labas ng school. Napangiti si Serafina. "Ayoko na ngang maalala minsan." "E di mas mabuti," sagot ni Fiorella. "Ibig sabihin nun, lampas ka na ron. Hindi mo lang napapansin." Sa isa namang pagpupulong para sa pagpapaupa ng isang bakanting commercial space, nakilala niya si Elian Monteverde. Hindi ito tulad ng mga lalaking sanay siyang nakikita sa paligid ni Calista. Walang pilit na porma, walang hambog na tawa, at lalong walang ugaling mapangmata. Tahimik itong nagsalita, diretso sa punto at magalang makitungo sa lahat, pati sa utility staff. "Nabasa ko ang bagong terms ng lease," sabi ni Elian habang hawak ang folder. "Malinaw at patas. Kadalasan kasi maraming nakalilitong singit sa ganitong kontrata. Mas gusto ko pong malinaw kaysa maganda lang pakinggan."
Tugon ni Serafina. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Magandang prinsipyo yan. Hindi pa man yun pag-ibig, naramdaman ni Serafina ang kakaibang ginhawa sa presensya ng isang taong hindi siya tinitingnan bilang kawawa o tagapagmana o babaeng pwedeng maliitin. Tinitingnan siya ni Elian bilang tao, isang bagay na matagal ding ipinagdamot sa kanya ng sariling pamilya. Paglipas pa ng mas maraming buwan, may isa na namang ginawa si Serafina na lalong nagpabago sa takbo ng buhay niya. Mula sa bahagi ng kita ng rice mill at commercial property, nagtayo siya ng maliit na scholarship program para sa mga estudyanteng muntik ng huminto sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Pinangalanan niya itong Isandro Learning Grant. Sa araw ng unang awarding, simple lamang ang programa. Sa maliit na covered court ng barangay, naroon sina Aling Sabel, Teacher Olira, Mang Tibo, Madam Crescencia, Engineer Valerio, Ma'am Dalisay at maging si Nurse Fiorella. Nasa likod din si Elian, tahimik lamang na nakatingin habang nagsasalita si Serafina sa harap ng 5 unang scholar. Hindi man ako nagkaroon noon ng agarang pagkakataon, sabi niya sa mikropono, nangingilid ang luha ngunit buo ang tinig. Ay ayokong maulit yon sa iba. Kung may iniwan sa akin ng buhay bukod sa sugat, ay iyon ay ang kakayahang umintindi sa mga taong pinipilit pa ring mangarap kahit dalas silang sabihang mag-adjust na lang. Nagpalakpakan ng mga tao. Sa gilid ng entablada, tahimik lamang na nakatayo sina Rogelio, Matilde, Briseo, Calista at Mireya. Hindi sila inimbitahan sa unahan, hindi rin sila pinalayas. Nandun lang sila. Nanunood habang unti-unti nang uunawaan na ang lahat ng tinatangka nilang agawin noon ay nagbunga ngayon ng isang bagay na hindi nila kayang buuin. Isang buhay na may dangal, direksyon at malasakit. At sa araw na yon, sa harap ng mga batang natulungan niya at ng mga taong tunay na naniwala sa kanya, tuluyan ng patunayan ni Serafina na ang iniwan ni Don Isandro ay hindi lang mana. Isa iyong pagkakataong buuin ng sarili niyang mundo, mas malinis, mas marangal, at mas matibay kaysa sa anumang kayamanang ninakaw at nawala. Bago tayo tumuloy sa pinakahuling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakagaan sa dibdib isipin na sa dami ng tao sa iba't ibang lugar, may mga pusong handang sumabay hanggang sa dulo, lalo na sa mga kwentong hindi lang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa kung paano tunay na bumangon ng isang taong matagal na ring dinurog ng sarili niyang pamilya. Lumipas pa ang ilang taon mula nang magsimulang tumatag ang buhay ni Serafina Lorente, ang dating tahimik na dalagang laging nasa gilid ng sariling tahanan ay unti-unti nang naging isang babaeng may sariling pangalan sa bayaning San Gregorio. Kilala na siya hindi lamang bilang apo ni Don Isandro Vergara, kundi bilang may-ari ng rice mill na muling sumigla, tagapamahala ng commercial property na naging maayos ang takbo, at tagapagtatag ng Isandro Learning Grant na taon-taong nakakatulong sa mga kabataang halos mawalan na ng pag-asa sa pag-aaral. Hindi naging perpekto ang buhay niya, pero naging marangal. Sa umaga, maaga pa lamang ay gising na siya upang maglibot sa rice mill at siguraduhing maayos ang operasyon. Sa hapon, nakikipagpulong siya sa mga tenant, supplier at staff. Sa gabi, minsan ay nasa foundation office siya, inaasikaso ang mga papel ng scholarship applicants at minsan naman ay tahimik na nagbabasa ng libro sa sala ng bahay na dating punong-puno ng takot, ngunit na yon ay naging payapa sa ilalim ng sarili niyang pamamahala. Kasabay nito, nanatiling malapit sa kanya ang mga taong naging saksi sa kanyang pagbangon. Nariyan pa rin si Madam Crescencia na minsan ay tumatawag lang para siguraduhing hindi siya nagpapabaya sa pagkain. Nariyan si Teacher Olira na tawang-tawa sa bawat estudyanteng natutulungan ng scholarship program. Nariyan si Mang Tibo na itinuring niya halos na sariling tiyo. Nariyan din sina Engineer Valerio, Ma'am Dalisay at Nurse Fiorella na naging bahagi na ng mas malawak na mundong binuo niya sa labas ng sakit ng nakaraan. At nariyan din si Elian Monteverde. Hindi siya nagmadali, hindi siya nagmilit.
Sa loob ng mga taon, palagi lang siyang naroon. Sa mga pulong, sa mga simpleng hapunan, sa mga okasyon na kailangan ni Serafina ng taong hindi madaldal pero maaasahan, unti-unti ang presensya ni Elian ay naging isang tahimik na pahinga sa buhay niya na matagal ding puro tensyon. Minsang nasa veranda sila ng lumang bahay, tahimik na umiinom ng tsaa matapos isang mahabang araw, nagsalita si Elian habang nakatanaw sa madilim na bakuran. Alam mo, Sabi nito, marami na akong nakilalang taong yumaman. Pero bihira akong makakita ng taong lalong yumayaman ng pagkatao habang umaangat. Bagyang napangiti si Serafina. Parang napakalalim naman noon. Hindi, totoo lang, sagot ni Elian. May mga taong pagdating ng pagkakataon, nagiging kamuka ng mga nanakit sa kanila. Pero ikaw, iba. Hindi agad sumagot si Serafina. Tumingin siya sa hawak na tasa. Minsan pakiramdam ko, hindi ako mabuting tao dahil hindi ko kayang kalimutan agad. Ang hindi paglimot, mahinahong sabi ni Elian, ay hindi kasamaan. Minsan, iyon ang paraan para hindi na maulit. Tumimo iyon sa puso ni Serafina. Ngunit kahit unti-unti ng buo ang buhay niya, dumating pa rin ang huling pagsubok. Ang pagsubok na hindi na tungkol sa mana, negosyo o angalan ng pamilya, kundi sa pinakamahirap na tanong sa isang pusong sugatan. Hanggang saan ang kayang ibigay ng isang taong minsang ipinagdamot ng lahat. Nagsimula iyon nang magkasakit ng malubha si Matilde. Isang hapon, habang abala si Serafina sa opisina ng foundation, nagmamadaling pumasok si Mireya. Hindi na ito ang dating maarte at sunod sa luho. Mas simple na ang bihis, mas payat at mas halatang dumaan sa mga panahong hindi siya ang sentro ng awa ng lahat. Ate, nanginginig nitong sabi. Tumayo agad si Serafina. Anong nangyari? Nahagulhol si Mireya. Si Mama, isinugod sa ospital. May problema daw raw sa puso. Parang may kung anong humigpit sa dibdib ni Serafina. Hindi iyon dahil nakalimutan na niya ang mga ginawa ni Matilde. Hindi. Hindi iyon nabura. Pero sa kabila ng lahat, nanay niya pa rin iyon. Ang babaeng sumugat sa kanya ng malalim, ngulit nanay pa rin. Nasaan si Papa? Mabilis niyang tanong. Nasa ospital, pero nag-atubili si Mireya. Wala na kaming sapat na pambayad. Tahimik na napapikit si Serafina sa loob lamang ng isang sandali. Sa sandaling iyon, pwede niyang sabihin sa sariling hindi niya obligasyon iyon. Pwede niyang ipaubaya sa kanila ang bunga ng mga pinili nila. Pwede niyang talikuran ang tawag ng dugo dahil sila rin naman ang unang nagtulak sa kanya palayo. Pero hindi siya umabot sa ganitong buhay para maging tulad nila. Halika, sabi niya habang kinukuha ang bag. Punta tayo sa ospital. Pagdating nila roon, nabatnan niya si Rogelio sa labas ng ICU waiting area. Halatang tumanda ng husto. Ang dating tikas na ipinagyayabang nito noon ay napalitan ng pagkapayat, pangungulubot ng noo at mga matang kulang sa tulog. Nang makita si Serafina, agad itong napatayo, ngulit tila hindi alam kung lalapit o iiwas. Serafina, paos nitong sabi. Hindi agad sumagot si Serafina. Tumingin lang siya sa pinto ng ICU. Anong sabi ng doktor? May procedure na kailangang gawin agad, pero malaki ang kailangan. Napatingin si Serafina sa mukha ng ama. Doon niya nakita sa unang pagkakataon ang isang lalaking hindi na hambog, hindi na makapangyarihan, hindi na punong-puno ng kontrol.
kundi isang matanda na takot mawalan. "Bakit wala kayong pera?" Direkta niyang tanong. Napayuko si Rogelio. "Naubos na. Sa utang, sa mga maling desisyon, sa lahat." Sa gilid, tahimik na umiiyak si Mireya. Maya-maya ay dumating din si Briseo, bitbit ng helmet ng motor na ginagamit na lang para sa paghahatid ng mga order sa palengke. Hindi na rin ito ang dating mayabang, may marka na ng pagod sa mukha. Si Calista naman ay dumating makalipas ang ilang minuto, nakasuot ng simpleng blouse, may bitbit na supot ng gamot at halatang hindi na sanay sa dating buhay na puno ng porma. Parang isang esenang hindi aakalain noon ni Serafina. Ang buong pamilya niya, nagkakatipon hindi dahil sa pera, kundi dahil wala na silang maasahan. Sa dulo ng gabing iyon, si Serafina ang nagbayad ng unang malaking halaga para sa procedure ni Matilde. Wala siyang sinabing mahaba. Wala siyang isinumbat. Tahimik niyang inayos ang papeles sa cashier, kinausap ang doktor at tiniyak na maisasagawa ang kailangang gamutan. Ngunit pagkatapos noon, hindi siya agad umuwi. Umupo siya sa maliit na chapel ng ospital, mag-isa. At doon niya hinayaang bumuhos ang matagal na niyang pinipigilang luha. Bakit ang hirap maging mabuti? Mahinang bulbol ni Serafina. Hindi iyon tanong na humihingi ng sagot mula sa iba. Tanong iyon ng isang pusong sugatan na gustong maintindihan kung bakit sa kabila ng lahat, hindi niya pa rin kayang maging malupit. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Matilde sa ICU recovery room, pinatawag ni Serafina sina Rogelio, Briseo, Calista at Mireya sa isang maliit na family lounge ng ospital. Walang ibang tao doon. Tahimik ang aircon, maingay lamang ang tibok ng dibdib ng bawat isa. Tumayo si Serafina sa harap nila. "Hindi kayo pinuntahan dito para manumbat. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi ko nakalimutan." Walang kumibo. Buong buhay ko, pinapaniwala ninyo akong ako ang laging kulang. Ako ang laging dapat mag-adjust. Ako ang laging huli. Nang mamatay si Lolo, tinangka ninyong kunin kahit ang natitira sanang seguridad ko. Hindi aksidente ang ginawa ninyo. Pinili ninyo iyon. Napayuko si Calista. Si Mireya ay tahimik na umiiyak. Si Briseo ay mariing nakakuyom ang kamao, ngulit hindi bilang galit, kundi para pigilan ng sariling kahihiyan. Si Rogelio ang unang nagsalita. "Wala akong sapat na dahilan para ipagtanggol ang sarili ko." Wala nga. Malamig ngunit kalmadong tugon ni Serafina. Nainggit ako, diretsong sabi ni Rogelio, at tila iyon na ang unang tunay na tapat na pangungusap na binitiwan nito sa anak matapos ang maraming taon. Nainggit ako dahil nakita kong ikaw ang pinagkakatiwalaan ng matanda. Hindi ko matanggap na ako ang manugang, ako ang padre de pamilya, pero sa iyo pa rin nakatingin ang respeto niya. Imbes na ayusin ko ang sarili ko, pinili kong angkinin ang hindi sa akin. Parang sumikpit ang paligid. Si Matilde na may nagsalita ng mahina mula sa may pintuan. Hindi pala ito nakahiga, kundi nakatayo na roon, alalay ng nurse, matapos payagang makalabas sandali. Maputla siya, mahina, at malayo sa dating babaeng kayang magmatigas ng buong araw. "Takot ako," sabi ni Matilde, nangingilib ng luha. "Takot akong ikaw ang mas mahal ng papa ko. Takot akong sayo niya nakita ang hindi niya nakita sa amin, kaya habang buhay kitang ibinaba para hindi ko maramdaman kung gaano ako kaliit." Napapikit si Serafina. Sa lahat ng posibleng maririnig niya, iyon marahil ang pinakamasakit.
Hindi dahil hindi niya ito inaasahan, kundi dahil ngayon niya lang narinig ng malinaw ang katotohanang matagal nang nakatira sa pagitan nila. Hindi siya sumagot agad. Ilang oras matapos ang pag-uusap na iyon, umuwi siya sa dating silid ni Don Isandro. Binuksan niya ang drawer kung saan niya itinago ang orihinal na liham ng lolo niya. Umupo siya sa tabi ng bintana at muling binasa ang mga linyang minsang sumalba sa kanya sa patuluyang pagguho. Habang nagbabasa siya, unti-unting luminaw sa kanya ang isang bagay. Hindi lang mana ang iniwan sa kanya ni Don Isandro. Iniwan din sa kanya ang pagkakataong putulin ang sumpa ng kasakiman sa pamilya nila. Kung gugustuhin niya, pwede niyang hayaang mabulok ang lahat. Pwede niyang hayaang madurog ang mga taong dumurog sa kanya. Pero kung gagawin niya iyon, baka bahagi rin siya ng parehong kadilimang minsang lumamon sa mga ito. Kinabukasan, tinawag niya muli ang pamilya. Nagdesisyon na ako, sabi niya. Tahimik silang lahat. Babayaran ko ang gamutan ni Mama. Tutulungan ko si Papa na magkaroon ng disenteng matitirhan. Hindi ko kayo hahayaang mamatay sa gutom o sa sakit. Tumigil siya sandali bago ipinagpatuloy. Pero hindi ko ibabalik ang kontrol sa inyo. Wala nang libreng pera. Wala nang ari-ari ang pwedeng lustahin. Kung gusto ninyong bumangon, magsisimula kayo sa tama. Napahagulhol si Mireya. Si Calista ay napakapit sa gilid ng upuan. Si Briseo ay napayuko ng husto. Anong ibig mong sabihin? Paos na tanong ni Rogelio. Briseo, sabi ni Serapina, kung handa kang magbago, may pwesto ka sa bodega ng rice mill. Hindi bilang tagpamana, bilang empleyado. Magsisimula ka sa ibaba. Napakunot ang noo ni Briseo, ngulit pagkatapos ng ilang segundo ay bumigay ang matigas nitong mukha. Tatanggapin ko. Calista, kailangan ko ng coordinator sa scholarship program, hindi para magpakayut sa harap ng donors, kundi para humarap sa mga batang gustong mag-aral. Kung gusto mong matuto ng tunay na halaga, doon ka magsimula. Tumulo ang luha ni Calista. Gagawin ko. Mireya, tutulungan kitang makabalik sa pag-aaral, pero hindi dahil kawawa ka, dahil gusto kong may maitayo ka para sa sarili mo na hindi nakasandal sa lalaki o sa pera ng iba. Opo, ate. Halos pabulhong nitong sagot. At kay Rogelio at Matilda, malinaw niyang sinabi, tutulungan ko kayo bilang anak, pero hindi na ako babalik sa bahay na ako ang laging tinatapakan. Ang paggalang, simula ngayon, hindi na hihingin sa akin. Ipapakita ninyo.